Ang lahat po ay malugod na inaayayahan sa dakong ito sapagkat ihanda po natin ang ating sarili upang ang ating gawain po ay ganap na maging puspos ang bawat isa at manamnam natin kung ano ang marapat sa ating buhay na magmumula sa ating minamahal na Apo Conching. Buhay po ba ang Diyos? Masasabi po ba natin na ang Diyos ay buhay sa dakong ito sapagkat tayo mga pinili niya ay sadyang kay palad ng bawat isa sapagkat tinupad natin kung ano ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Sa dakong ito ay tuwirang nananahan ang Diyos na buhay na nagmumula sa taong ginamit niya ang ating minamahal na Apo Conching. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa mga titindig o magnanais na magbahagi sa oras at araw na ito na pinili ng ating dakilang Panginoon ay sadyang ang bawat isa po ay nakikiusap na maging katahimikan sapagkat kung magulo ang ating kaisipan ay hindi natin mananamnam o hindi natin mawawawaan kung ano ang mga pinapahayag ng bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa mga pagkakataon pong ito ay hiniling ko po sa ating Panginoon kung ano ang marapat, kung ano ang dapat, kung ano ang kaukulan na ibigay na pagsasalu-saluhan natin. Hindi po parang mayroon lang po tayong guide question na para po hindi maligwak-ligwak ang ating magbabahagi kung minsan po ay sadyang may nagaganap po na sa karamihan na nagbabahagi ay hindi na maintindihan o hindi na mawawaan kung ano nga ba. Sapagkat magbibigay po ako ng tema, sapagkat kung hindi dun lamang po papasok ang ating magbabahagi na, sapagkat upang mawawaan ng bawat isa kung ano ang dapat na ipapahayag na sa kalooban po ng ating Panginoon. Ang lahat po ba ay handa na? Sapagkat na sa dakong ito po ay yamang rin lamang na inakay tayo ng Panginoon, ay ibigay na po natin ang 100% na pananampalataya, pagtitiwala at pananalig sa Kanya. Kaya po ang bawat isa ay inihiling ko po na magkaroon po ng katahimikan. Sapagkat ang ating Panginoon po ba ay nasa kaguluhan? Di ba po wala? Ang ating Panginoon po ay nananahan sa mga pusong may kapayapaan, may pusong mga malalambot, kaisipan na malilinis sapagkat ang Panginoon po ay wala sa kaguluhan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa araw at oras po na ito ay magbibigay po ako ng tema. Papaano po natin mapapanatili ang Diyos sa buhay ng bawat isa? Papaano po natin mapapanatili ang Diyos sa ating buhay? Magbibigay po ako ng isang halimbawa na sa ating pagkatao ay marumi tayo. Subalit, sa bawat araw ay ninanais natin maging malinis ang ating mga katawan. Ninanais natin na maging wag madumihan sa paggamit ng tubig. Sapagkat kung ang katawan natin ay ninanais natin na maging malinis, papaano po natin mapapanatili ang ating Panginoon sa ating buhay kung ang ating puso't kaisipan ay tuwirang marumi? Sapagkat tuwirang sinasabi ng ating Panginoon sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, ang Diyos ay nasa tao na mayroong kapayapaan ang kaisipan. Buhay po ba ang Diyos? At paano nga po ba natin mapapanatili ang Diyos sa ating buhay? Magkaroon po tayo ng kapayapaan, pagpapakumbaba, pag-ibig sa ating kapwa, higit lalo sa ating Panginoon. Sapagkat hindi natin mapapanatili ang ating Diyos sa ating mga pagkatao kung mayroon tayong hinanakit, galit, inggit, selos. Sapagkat hindi mananatili sa atin ng Diyos na patuloy tayo na nandito na tayo sa banal na gawain ay magkakaroon pa tayo ng hindi magandang pag-iisip, hindi magandang damdamin, sapagkat mananatili sa atin ng Diyos kapag patuloy natin siyang hinanap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pasimula na po aking tatawagin ay isang alagad na sa kabila ng kahirapan sa buhay, hindi na inalintana, kundi patuloy na maglilingkod, patuloy na tatalima sa ating Panginoon. Papaano nga ba niya mapapanatili ang Diyos sa kanyang pagkatao? Tinatawagan ko po ang aking kapatid na si J.R. Cao.
Muli papuri sa iyo, Ama naming dakila at mapagmahal, sa panawagan mo sa araw na ito, sa bawat isa sa amin, kung paano mo nga sa tuwin na tinitipon kami sa dakong ito upang madama namin ang presensya ng iyong banal na Espiritu sa katuhan ng aming mahal na po Kunching. Maraming salamat po Ama, patnubayan mo po ang bawat isa sa amin. Magandang umaga po, buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng tema, ano po? Medyo yung pong tema na inihain sa atin ng Ama, sa pagninilay-nilay ko po sa aking sarili, napakaganda po. Bakit ko po nasabi yun? Sapagkat isang katanungan sa bawat isa sa atin, hindi ka man tumindig sa harapan na ito, maging nasa upuan ka man, masasagot ngayong kaisipan sa pamamagitan ng pagdulog mo sa Ama. Ako po, ang masasabi ko po kung paano ko po mapapanatili ang Panginoon sa aking buhay. Ang unang-una po nung ipagkaloob niya sa akin ang pagtitiwala ng kanyang banal na Espiritu. Yun po ang isang pinapupurihan at pinasasalamatan ko sa Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, nandun po yung takot. Ano po yung takot? Takot po na maliko ka ng landas sa paghatak niya sa tuwid na daan. Takot po na sa tuwin na magkaroon ka ng pagkakasala o sa tuwin na magkaroon ka ng kahinaan. Yan po ang mga takot na sa tuwin na sa aking buhay ay pilit kong inilalapit sa Panginoon, sapagkat ako po bilang isang pinagkatiwalaan din ng Panginoon, talaga pong doon ko po napanatili ang Diyos sa buhay ko, sa kabila ng kung magkaminsan hindi man po ako araw-araw narito, kung magkaminsan pinahihintulutan din ako maghanap buhay. Yan po ang kabutihan ng Panginoon. Kinuha ka man niya, binibigyan ka lang niya ng pagkakataon sa mga bagay na alam niyang kailangan mo. Yan po ang kabutihan ng Panginoon. At ang masasabi ko nga po, sa pamamagitan po ng takot ko sa Kanya, napapanatili ko po yung presensya ng banal na Espiritu, sapagkat mawawala ka lamang po sa focus sa Panginoon kapag ka nakasalimuha ka na sa kapwa mo.